sa ating lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa basic electronic symbols na ginagamit sa mga diagrams. Yung mga basic lang muna. Huwag muna tayong pumunta sa mga medyo complicated na circuits. So sa mga symbols lang muna tayo. 10 basic symbols na ginagamit sa electronics. So sana may matutunan kayo dito. Sana pag hindi ka pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na sa ating channel. So umpisahan na po natin ang ating topic ngayong araw. So dito na tayo sa una. Fuse. Fuse, it is a protective device that blow ups or melts when short circuit arises. So ito po yung symbol ng ating fuse. Kung mapapansin niyo, mayroon siyang parang AC symbol. Ito siya. Ito po yung tinatawag na fuse link na tinatawag. Pag nag-overload po yan, mapuputol po ito. Parang makakat siya. Para yung kuryenteng dumadaloy ay hanggang sa isang dulo na lang. Hindi siya tutuloy doon. So, protective device nga po siya. And the parts of the fuse are the fuse cap, fiber tubing, metal cap, and protective powder. So yun po yung fuse. Next we have AC cord. Yan po yung AC cord, yung wire na galing doon sa appliances. So ang AC cord po natin, binubuo siya ng plug. Ito po yung plug. Then you have your wire. Yan po ang AC cord. Next, switch is PST switch. Ito po yung karaniwan na ginagamit sa mga diagrams natin. PST means single pole, single through. Ito po siya. Ito po yung pole na tinatawag. Ito yung through kung saan siya pupunta. Ito ngayon, ang position na yan ay naka-off position siya. Pag itong arrow dumikit doon, yan na po yung on position. Okay po. Next, resistor. Resistor, electronic device that has the ability to resist or oppose the flow of current. Pinapababa niya yung kuryente. For example, ang kuryente rito or voltahe ay 9 volts. Pag nakasiris yan, dadaan siya sa resistor. Yung 9 volts dito, bababa siya. It's either magiging 6, magiging 8. Depende po sa ilalagay nating resistor na magre-resist doon sa 9 volts dito, papunta doon. Nakuha po, resistor. Yan po yung symbol niya. Next, capacitor. Capacitor, an electronic device that has the ability to store electrical charge. Nagpupundo po yan ng kuryente. So mayroon tayong tinatawag na polarity, positive, negative. Positive, negative. Nakuha po. Ito ay mayroon siyang tinatawag na farad at saka voltage. Farad and voltage. I-discuss din natin yung mga yan sa ating mga susunod na vlog. Next, we have the diode. Diode or rectifier diode. It is used to convert AC to DC. Mula rito, AC
Pagdaan doon, paglampas niya, magiging DC. So mayroon siyang polarity, negative, positive. Yung may bar na yan, yun ang positive. Next, we have Zener diode. Zener diode. So, isa rin siya sa rectifier or rectifying devices. Mayroon siyang negative, positive. Mayroon siyang yung positive para siyang Z, kaya nga Zener diode. Ang gamit naman nito ay to rectify voltage, meaning pag 12 volts ang kailangan mo, gagamitan mo siya ng Zener diode na 12 volts para pure yung lumalabas na DC sa kanya. Hindi kagaya nung sa diode lang, siya ay full setting DC pa rin, hindi siya regulated or hindi siya pino or hindi siya malinis. Okay, next, LED, light emitting diode. Ito yung nakikita nating umiilaw sa mga television sets natin pag ito'y sinaksak na natin. Naka-red muna siya, then pagkatapos pag pinindot natin yung power, magiging blue o kaya green, yellow, depende po sa inilagay. Ilaw po siya, ilaw po ito, light emitting diode. May polarity na naman, negative at saka positive. Light indicator, the LED. Okay, next. Dito tayo, transistor. Ito na. Ang transistor, it plays an important role in amplifying weak signal. Sa mga switching, ginagamit din ang transistor. So we have two types of transistor, the PNP and the other one is NPN. So how can we identify PNP to NPN or NPN from PNP? As we can see, ito yung symbol ng PNP, ito rin yung NPN. The only difference is the emitter arrow. Pag PNP, yung arrow niya ay papasok. Pag ang arrow naman ay palabas, siya ay NPN. Pag PNP, pag paloob, makikita mo na paloob, pasok na pasok. Then we have the NPN na pasok na. Ganon yan. Okay. Ito, positive, negative, positive, negative, positive, negative. And we have three leads of the transistor: base, collector, emitter. Base, collector, emitter. Sa NPN at saka NPN at PNP, parehas lang yung mga paa. Base, collector, emitter, base, collector, emitter. Pag naka-diagram po siya or naka-symbol, we can easily identify the different leads of the transistor. But when in the actual, pag actual na po, wala pong nakatatak na ganyan sa kanyang mga paa. So on our next vlog, we will discuss how to identify base at saka how to identify transistor. Next. MOSFET, metal oxide semiconductor field effect transistor. Metal oxide semiconductor field effect transistor. Ito na po yung mas high-tech or mas higher ano nang tawag doon, higher in wattage, voltage than the transistor. Ito na yung ginagamit ngayon sa mga television sets natin, yung mga LED type.
lead type na tinatawag. So parang doon sa transistor, mayroon din dalawang klase ang MOSFET. We have the in channel at saka P channel. Ganon din po, mayroon din siyang pagkakaiba. Ito yung in channel, palabas yung arrow niya. Sa P channel, paloob yung arrow. On the transistor, we have 3 leads. On the MOSFET, mayroon ding tatlong paa or 3 leads. We have the source, gate, drain. Ganon din sa P channel, source, gate, drain. Nakuha po. So, ito yung symbol niya. Palabas, pag N, paloob, pag P. So, that is MOSFET. Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. And sa ating panghuli sa araw na to, IC, Integrated Circuit. Bakit sinabing IC or Integrated Circuit? Kasi nandito na sa loob lahat ng unang na-discuss natin na parts or electronic devices, nakapak na siya into one. So we call this as IC or integrated circuit. So sana may natutunan kayo kahit kaunti and sana pa-subscribe ang channel natin. At sana mag-ingat po tayo lagi. Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod nating mga videos ulit. Maraming salamat po. Breaking you off another non-stop music mix. DJ Domingo. This is a journey into sound.